Hey everyone! I'm Camille, your Filipina homemaker in Minnesota. Today's vlog is about my first time making vegan-inspired empanadas, how I almost gave up while assembling them, and how I made it through. Una kong ginawa yung fillings. I washed, peeled, removed the seeds, and grated the green papayas. And then, nilagyan ko ng asin at piniga para lumabas ang katas nito. Matapos kong pigain, ay hinugasan ko naman ito at sinala to remove the excess water. Ready na ang papaya, kaya ginisa ko na ito sa bawang at nilagyan ng mga pampalasa gaya ng asin, paminta at magic sarap. At nung okay na, nilagay ko na rin sa isang bowl para palamigin. Next, inalis ko naman yung plastic wrap ng mga longganisa. Saka ako nagpainit ng kawali. Naglagay na rin ako ng konting mantika, saka ko prinito isa-isa. Ginawa ko nga pala itong mga longganisa weeks ago. Matagal ko na rin kasing gustong itry ang empanadang Ilocos gamit ito. Nung naprito ko na both sides, naglagay naman ako ng kaunting tubig para maluto rin ang middle part. Ayan, luto na. Kaya sinet aside ko na rin para lumamig agad. Makalipas ang ilang minuto, yung dough naman ang hinanda ko. Hindi ko na videohan ang pagsusukat ko ng ingredients. Kapag kasi first time kong gawin, madalas ay mas gusto kong mag-focus sa ginagawa ko. Dito nga, unti-unti ko nang nilalagyan ng tubig na may atswete. Medyo mahirap mag-mix kapag may gamit na spatula, kaya kinamay ko na. At habang nagmi-mix, napansin kong parang may mali, kaya nag-add ulit ako ng rice flour para mabawi ko yung labis na liquid na nailagay ko. Matapos kong gawin yung dough, ay nirest ko muna. Napansin ko, parang kailangan ko pang i-adjust, pero wala na akong rice flour, kaya nag-imis na muna ako ng mga ginamit ko habang nire-rest ko pa ang dough. Nag-message na ako nito kay Pat. Sabi ko, parang palpak yung dough kasi nagbibitak, pero try ko pang i-rest. Baka sakali. Sa totoo lang, medyo nalulungkot na ako ng mga oras na yan, pero ayaw kong mawalan ng pag-asa. Kaya eto, nag-assemble ulit ako. Sabi ko pag ito nasira pa rin, tanggap ko na. Pero shucks, nagawa ko. Nakuha ko yung technique. Bukod sa kailangan kong bawasan ng liquid sa susunod na gawa ko nito, dapat pala mabilis ang kilos para hindi mag-crack. At dapat mainit ng mantika habang nag-assemble para diretso sa kawali ang empanada. At eto na guys, yung mga naprito ko. It's sticky man time. Pagpasok ko sa kwarto, akala ni Pat wala na talaga akong nagawa. Kaya natuwa siya nung may dala akong empanada. Ang saya, approved yung lasa with masarap na suka kahit hindi authentic vegan longganisa ang ginamit. Sa dough naman, kailangan ko lang na mas nipisan at mas lakihan ang pagkakagawa ng empanada para hindi rin masyadong mabigat sa tiyan. Tapos, dadagdagan ko pa ng kulay. Next time, gawin ko lahat yan. Ibang-iba talaga ang experience ko dito versus regular empanada na ginagawa ko, kaya nakaka-challenge. Yun lang muna for today's video. Again, this is Camille, your Filipino homemaker in Minnesota. Bye!